Papunta na tayo guys sa mga available store na pwede nyong mabilhan ng pagkain dito sa Rambler Oasis Hotel. Bali, nasa ground floor ako and medyo malayong lakaran siya kasi dalawang hotel pa yung nilagpasan ko bago ako makarating dito. And ito yung example guys ng store sa chocolates. And yan yung price niya. May mga ano din dyan, tubig, tsaka ibang pagkain. So tignan natin yung ibang. Alright, so naglalakad pa rin ako and hinahanap yung mga store na mabibilhan ng pagkain or ng tubig dito sa Rambler Oasis Hotel. And may nakikita na akong isa. Ito ay Japan Home Center. Ayan, guys. Marami rin siyang mga laman sa loob. May chocolates. Ayan na, may mga sabon. May mga maleta. Yung mga pang turista bang pangangailangan. And meron pang isa. Ito, hindi ko alam pangalan ng store na to. In-check kasi yung sulat eh. Pero yan, may tubig din siya guys. So, mukhang may mga pagkain din. Pang souvenir sa loob. Mga sabon, maleta. And then sa kabila naman, yung park and shop. Yun, another convenience store dito sa Hong Kong. Marami rin siyang laman sa loob guys. And ito, yung susunod ay... Okay, taga videohan natin. Okay. Tapos yung susunod, parang ano siya guys, yung mga alam mo yung mga Chinese na gamot, parang mga ganun siya, yung mga pamahid. May mga pang souvenir din. Ayan, parang mga Chinese medicine siya, ganun. Tapos ito na, I think ito na yung ano, dulo niya. Ayan oh. So, makikita natin yung Cafe de Coral. Ayun siya. Okay, so mukhang ito na yung dulo ng ating paglalakad. Ito yung mga available store dito sa Rambler Oasis Hotel. And ayun, merong ATM machine, Bank of China. Walang money changer dito guys sa Rambler Oasis Hotel. I don't know kung pwede kang mag-withdraw using your card dito sa ATM machine na ito kasi ako guys ay may dala na akong Hong Kong dollar. Sa Pilipinas na ako nagpapalit, ayoko kasi ng hassle. Ito naman yung Cafe de Coral, meron kaming free breakfast here starting tomorrow. So sarado na, bukas natin matatry kung masarap. And parang Korean restaurant to, parang mga sangyup-sangyup. Sarado na rin siya, bukas na lang kung may panahon tayong kumain dyan. And of course, 7-Eleven. Ito talaga yung hinahanap ko guys kasi bibili ako ng tubig namin. So, ang daming tao. Tignan natin sa loob kung ano pa yung mga pwede nating mabili. Okay, so parang din siyang sa Pilipinas guys. Ayan o, ang dami mong pwedeng mabili. Yung mga basic needs nandito rin naman. May pagkain, may tubig. Ayan. So, dalawa lang yung cashier. Ayan o. So, tignan natin ano yung mga nandito. May mga chocolates din. Okay, ikot-ikot lang tayo. Ayan. Okay, so ito guys yung price ng tubig sa Hong Kong. Ito siya kalaki. I don't know ilang liters ito. 1.5 naman din. So, 12.5 ano siya, Hong Kong dollar. Yung ibang brand, ganun din. Meron din 15.5. Siyempre, meron din siyang 8. Yung mga ano, mabibit no. Siyempre, Pinoy, nagtitipid tayo. Dito tayo sa 12.5. Okay, so times 7, magkano yung guys? 14, 1, 14, 84. So, ito pa isang ganito. Pwede na. Yun siya. Kaya pa naman, hindi pa nauubos ang ating pinapalit na Hong Kong dollar. Okay, so ano naman guys, prepare kayo kung mamasyal guys sa Hong Kong kasi expensive ang mga pagkain. Sabi nila, kasi tingnan mo guys, dito pala guys, 32, may 21, 28, Ayan, may mga 23. Sabi naman sa Kinay, so kahit 7-Eleven is good naman yung food nila. So bukas matatry natin kasi busog pa tayo.
Kumain tayo bago umalis, kumain din tayo sa aeroplano. Okay? So at least may idea na kayo. Hello guys! So, yung bumili ako ng tubig. Papansin nyo, bit ko siya kasi may bayad po ang plastic sa 7-Eleven dito. So, but you have choice if you wanted to buy one or kung gusto mo siyang bitbitin. Sabi ko na lang, I will carry it with my hand. Sabi ko na lang ganun sa cashier. So, naiintindihan naman nila. And, yun lang. Sayang din kasi $1 guys, maganda yun, 7 din yun. Okay, so pabalik na tayo sa Rambler Oasis Hotel. Haba-habang lakaran ito kasi parang 3 building yung nilagpasan ko. O yun, so ikikan tayong 3 building siya guys. Basta lang kayo, dire-diretso lang kayo sa gilid. And then yung pinaka-last building na madadaanan nyo, yun na yun, pasok kayo, tapos may escalator pababa. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, eto guys, pinakadulong building to, hilera kasi itong Rambler Oasis Hotel, tapos merong Rambler Garden, and then, hindi ko alam kung ano yung isa, basta 3 sila, tapos eto pinakadulo to, pasok lang kayo guys, tapos ayun, makikita nyo yung escalator, 2 yan guys, hanggang marating nyo yung pinakadulo, tapos, andun makikita nyo itong mga itong mga yan. So yan. So okay naman pumasok dito guys, even naka-check-in ka sa ibang hotel. So yan, ang daming naglalakad. So ganito ang tsura nyo guys. Ayun, kitang-kita yung PR nila. Tapos ayan, so mukha lang siyang guys, sobrang dilim sa camera, pero sa personal hindi naman siya nakakatakot. Tsaka knowing Hong Kong, very safe naman dito. Wala naman dito mga alam mo yun, hindi gagawa ng ginagawa sa iyo. So ito, ito yung Rambler Garden. So Rambler Garden pala guys, yung pinakahuling building. Ayan, tapos yan, lalakarin nyo yan guys. Umaambon-ambon ngayon, hopefully bukas hindi na umulan or hindi man talaga aaraw, at least kumulimlim lang kasi bukas yung aming city tour at the same time Disneyland. So sana masulit namin kasi medyo expensive ang nilaan namin para dito. Tsaka knowing Hong Kong, talaga guys, mahal talaga dito. Kaya e-effort ka talaga sa kaperahan. So ayan, tingnan nyo guys, diba? Pabalik na ako sa Rambler Oasis. So nakakapagod pa lang magbitbit. Kaya pag kayo bumili sa 7-Eleven, bumili na kayo ng plastic. Kasi $1 lang naman. Wala lang, nahinayin ako sa $1 guys. Siyempre Pinoy tayo, alam nyo naman ang buhay sa Pilipinas, diba? Tipid-tipid lagi. Okay. So, ayan siya guys. Ito, after natin malagpasan yung yung medyo madilim na part na yun, na yun, Rambler Oasis na. So, malapit lang naman pala siya. Okay. So, ano ba itong nasa gitna? Winland Hotel. So, siya, parang itsura niya guys ay mag-e-effort ka ng maraming pera. Dito nga rin dumaan sa may kalsada. Ayan. So, yun. Ayan na, nakikita ko na naman ng isa pang R. Ibig sabihin, nasa Rambler Oasis Hotel na tayo. So, malapit lang naman siya guys. Maganda rin yun para ma-explore nyo agad yung lugar. Kasi, hindi to, paglabas mo ng hotel, hindi ka tulad sa Pinas na nandiyan na lahat-lahat ng mga tindahan. Hindi siya ganun. Nakatago siya. Tapos yung bus station dito is malayo. Actually sa likod lang pala. Pero hindi ko alam paano pumunta sa likod kasi gabi na. Hindi na ako pumunta. So ito na guys, Rambler Oasis Hotel na ganun lang siya kadali. Kaya kung nag-book ka ng travel agency, Rambler Oasis Hotel, alam mo na ang gagawin. Actually, napanood ko lang din to sa vlog guys, tapos sinubukan ko
So, hindi ka na maliligaw, alam mo na ang gagawin mo. So, ayun. Ito yung lobby ng Rambler Oasis Hotel. Ano siya, itsura. Maganda naman siya guys, pero ano siya, yung, ano ba ito? Pang-abot kaya. Ganun siya. That's the right term. Abot kaya. Pero maganda. Okay, so pasok tayo sa lobby. Ayun siya. Mabait naman ang staff dito. Friendless. So, puro mirror. Ayan o. Ayan, salamin tayo muna. Yan ang ganda guys. Actually, kung sa Pilipinas to guys, sobrang ano na neto. Parang medyo mahal-mahal na to. Pero since it's Hong Kong, iba yung standard dito. So, parang affordable lang. Okay. So yun, may kasabay tayong elevator. Sa lobby na tayo. Alright, so ngayon may idea ka na kung saan ka makakabili ng mga kailangan mo dito sa Rambler Oasis Hotel. So enjoy your stay kung ito yung hotel na nabook mo dito sa Hong Kong and see you sa city tour. Bye-bye!